Alin nga bang mas maganda? Step up your game by Honda or your up next na theme ni Yamaha? Alin dito sa tingin mo ang maganda na sulit din sa iyong pera? Maganda ba talaga tong mga motorsiklong ito or baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo? Kasi alam naman natin, about 3 weeks ago gumawa tayo ng content about these motorcycles, about the Yamaha Lexi tsaka si Honda Click, pero wala pa tayong full specs about the Yamaha Lexi na paparating pa lang noon dito sa Pilipinas. But now that we have it, kaya sa video na ito, pag-uusapan natin about isang kanilang side-by-side comparison, specs and key features, and our final thoughts about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Kaya wag na natin patagalin pa, unahin na natin ang side-by-side comparison. Sa pricing nila mga bossing, meron tayong 116,900 pesos for the Honda Click 160. Samantalang kay Yamaha Lexi naman mga boss is 99,900 pesos na introductory price. Pareho lang sila na isang variant mga boss. So ang pag-usapan naman natin ngayon ay kanilang colorways. Meron nga pala tayong tatlong colorways dito for the Honda Click 160. Tapos kay Yamaha Lexi naman mga boss is merong dalawa lang. Meron tayong white, gray, tsaka black for the Honda Click 160. Tapos meron naman tayong black tsaka matte green for the Yamaha Lexi. Now, if ang pag-uusapan natin mga boss is the headlight, makikita naman natin dito both na maganda tong mga headlight nila. And nakadepende na lang din sa'yo alin dito yung sa tingin mong mas babagay sa iyong timpla. Ngayon naman mga boss, if ang rear tail light yung pag-usapan mga boss, makikita natin dito that nakahiwalay yung signal light sa rear light or brake light ni Honda Click 160. Samantalang kay Yamaha Lexi is iisa lang yung frame niya. So if ever mag-aabang-abang ka lang sa mga customizations, baka meron ka makita ang mga additional customizations dito if si Yamaha Lexi yung nakikitaan mong interest. Now, if ang instrument panel naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, pareho naman sila, naka LCD digital display, pero if makikita natin dito na mas malaki tignan ang LCD digital display dito kay Yamaha Lexi over the Honda Click 160 na kamukha lang din naman ni Honda Click 125. Pero pareho naman sila mga boss. Merong mga information na may dadagdag dito sa atin, whether it's speedometer ba or yung mga trip meter natin. So maganda pa rin naman for both of these motorcycles. Ngayon naman, if ang keyless remote system yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong keyless system na for the Honda Click 160. Samantalang kay Yamaha Lexi naman is meron tayong shutter key system dito. But at least meron tayong bagong motorsiklong inilabas dito from Yamaha, and that's a great celebration already kasi mas makikita natin ang competitive nila for each brand. Now, if ang utility box naman or underseat compartment yung pag-uusapan natin mga boss, meron tayong 18 liters capacity of the Honda Click 160. Samantalang kay Yamaha Lexi mga boss is meron tayong 12.8 liters of capacity dito for the Yamaha Lexi. Kasya naman yung half-face helmet dito, pero yung iba, like the Honda Click 160, mas kakasya yung medyo mas standardized na half-face helmet over the Yamaha Lexi na half-face helmet. Ngayon naman mga boss, if ang charging port yung pag-uusapan naman natin dito mga boss, both of these motorcycles naman is merong charging port. However, naka USB-A lang yung charging port nila. So, if ever you're really up for the latest and greatest na technologies, wala itong USB Type-C na charging port. Pero if ang wheel type naman yung pag-uusapan dito mga boss, pareho naman silang nakamag, so maganda yan. And if ang fuel tank naman yung pag-uusapan, meron tayong 5.5 liters for the Honda Click 160 and 4.2 liters naman for the Yamaha Lexi. While if ang fuel consumption yung pag-usapan dito mga boss, meron tayong 46.7 kilometers per liter for the Honda Click 160 and 43 kilometers per liter naman for the Yamaha Lexi. And I just want you to know mga bossing that all of these fuel consumptions are just estimations mga boss kasi nasa sa rider pa rin yan kung paano siya mag-drive. Again mga bossing, meron tayong 5.5 tapos lamang ng 4.6 kilometers per liter sa Honda Click 160 samantalang 4.2 liters for the Yamaha Lexi na naka 43 kilometers per liter. That simply means medyo lamang dito si Honda Click 160 when we're talking about fuel efficiency, and sa tingin natin mas madalas talaga tayo makakapagpagas dito for the Yamaha Lexi. Now, if ang displacement naman yung pag-usapan mga boss, meron tayong 156.9cc for the Honda Click 160 and 155cc naman for the Yamaha Lexi na mas pag-uusapan natin yung mga engine nila maya-maya. Now, if ang gulay board naman na yung pag-uusapan natin mga boss, both naman of these motorcycles has a footboard, pero for the Yamaha Lexi, meron itong karagdagang footrest extension. So that simply means meron itong madadagdag na relaxation if gagamitin mo si Lexi for your longer rides.
And if ang park brake naman yung pag-usapan natin mga boss, meron tayong park brake feature na naibibigay dito from Honda Click 160 and the Yamaha Lexi. Dagdag security na rin to if ever nagpa-park tayo sa mga public places. Ngayon naman mga boss, if ang auto start stop system naman yung pag-usapan natin dito mga boss, meron naman tayo dyan for the Honda Click 160. Ang tawag sa kanya is ISS or idling stop system. Samantalang kay Yamaha Lexi is meron tayong stop and start system or SSS. Ang feature na to mga boss is that it will help our fuel efficiency sa pamamagitan ng pag-switch off ng makina if umaandar ito tapos hindi tayo umuusbong. That simply means if nasa traffic tayo, bigla magi-switch off yung makina nito para makapagtipid ng gasolina. And ngayon naman mga boss, if ang built-in hazard switch yung pag-uusapan natin dito mga boss, unfortunately wala tayong hazard switch for the Honda Click 160. Samantalang kay Yamaha Lexi naman mga boss is meron tayo dito. So magandang feature yan, especially if magkakaroon tayo ng aberya sa daan na wag naman sana kasi pwede tayo humingi ng awareness sa mga tao na nagdadrive din sa kalsada para humingi ng dispensa para pumunta ka sa gilid ng daan. Ngayon naman mga boss, if ang tubeless tires yung pag-uusapan dito mga boss, meron tayo for both. So maganda yan na feature kasi if meron tayong mga unfortunate events na mapapako yung gulong natin, then tubeless tires are much easier na ma-repair compared sa mga tube type. Ngayon naman mga boss, if ang kickstart yung pag-usapan, wala tayo for both of these motorcycles. So dapat talaga tayo maging aware dito kung kamusta yung battery health ng mga motorsiklo natin. However mga boss, meron naman tayong battery indicators for both of these motorcycles. So, okay pa rin naman both. You just have to monitor it lang talaga. Pero, ang nakaganda dito mga boss is that si Yamaha Lexi is merong karagdagang tulong dyan para mas ma-monitor natin yung motorsiklo natin by having a phone connectivity or the so-called Yamaha Y-Connect. Si Yamaha Y-Connect kasi mga boss is nagdadagdag ng maintenance recommendation, meron tayong smartphone notification, and meron din tayong fuel consumption na makikita natin dito for our motorcycles with just using your mobile phone. So, maganda to kasi mas namomonitor natin yung motorsiklo natin kamusta yung life status nito for their wear and tears. However mga boss, disclaimer lang, maraming mga riders na pinapatanggal ang Y-Connect na feature sa kanilang mga motorsiklo kasi daw nagde-drain ito sa mga batteries nila. So, if nagko-consider ka na gamitin yung Yamaha Y-Connect app, mas maiging, mas palagi itong ginagamit si Yamaha Lexi, lagi itong napapaandar para kapag napapaandar ito and then nag-charge din yung battery. Other than that, if hindi ka naman masyadong gumagamit ng motorsiklo mo, then dun mo nang isipin if ipapatanggal mo ba yung Y-Connect app or hindi. And last but not the least mga bossing, if we're gonna talk about the customization, makikita natin dito that Honda Click really looks good pa rin naman kahit mayroong top box and si Yamaha Lexi 155. However, makikita natin dito mga boss, Yamaha Lexi is para talaga siyang BBN Max. So yung kanyang build is para talaga siyang Maxi Scoot. Compared mo sa Honda Click 160 na medyo malaki dito sa harap pero medyo maliit naman sa may likod na frame niya. But we can say pa rin naman mga bossing that the Honda Click 160 looks good pa rin naman for its frame, for its body. Hindi naman siya ganyan kamaliit tignan. Kaso nga lang, Maxi Scoot lang talaga to si Yamaha Lexi. So objectively speaking, hindi sila both the same ng framing yung kanilang mga materials. Ngayon, andito na tayo sa specs and key features nila mga bossing. If pag-uusapan natin yung kanilang displacement mga bossing, the Honda Click 160 have 156.9cc na displacement with liquid cooled. Samantalang si Yamaha Lexi naman mga boss is meron din itong displacement na 150cc na naka-single cylinder. Naka-liquid cooled na rin ito mga bossing. While sa power naman mga boss, if si Honda Click 160 ang pag-uusapan natin, meron itong 15.2 horsepower at 8,500 RPM. Tapos si Yamaha Lexi is meron tayong 15.2 horsepower din but at 8,000 RPM. If torque naman yung pag-uusapan, meron tayong 13.8 Nm at 7,000 RPM. Tapos kay Yamaha Lexi naman is 14.2 Nm at 6,500 RPM. Ngayon, if compression ratio naman mga bossing, meron tayong 12.0:1 for the Honda Click 160. Samantalang kay Yamaha Lexi is 11.6:1. Bore stroke din, meron tayong 60/55.5 for the Click 160, 58/58.7
naman for the Yamaha Lexi. If makikita natin dito mga boss, may pagkalamang kaunti si Lexi sa power at saka sa torque, pero sa RPMs nila lamang kaunti si Click 160. Samantalang sa compression ratio at saka sa bore stroke, lamang dito si Honda Click 160. So if ang pag-uusapan natin is the spec sheets, medyo may pagkapare-pareho lang din naman sila. Depende na lang sa'yo alin dito yung mas natitipuhan mo. Pero bago natin pag-usapan ng kanilang key features mga bossing, pag-usapan muna natin ang kanilang dimensions. Unahin na natin dyan si Honda Click 160. Meron tayong 778mm na seat height dito, 138mm na ground clearance, and 1277 na wheelbase naman for the Honda Click 160. Meron din tayong 100/80/14 na gulong sa harap and 120/70/14 naman yung gulong niya sa likod. Samantalang kay Yamaha Lexi mga boss, meron tayo ditong 90/90/14. Meron tayong 770mm na seat height dito, 135mm na ground clearance, and 1350mm na wheelbase. 90/90/14 naman yung gulong niya sa harap and 100/90/14 naman yung gulong niya sa likod. If makikita natin dito mga bossing, may pagkalamang dito sa dimension si Honda Click 160. However, lamang dito si Lexi naman sa kaniyang wheelbase. So alin dito sa tingin nyo mas natitipuan niyo mga bossing? Paki-comment nga dyan sa comment section. Ngayon naman mga boss, pag-usapan na natin ang kanilang mga key features dito na mapapaisip ka talaga. Unahin na natin dyan mga boss, si Honda Click 160. Makikita natin dito mga boss that naka-combi brake ito. Merong ACG starter, auto start stop, naka-keyless, pero naka-monoshock, pero naka-drum brakes yung likod. Meron tayong single overhead cam na camshaft dito na 4 valves and it's weighing around 116 kilograms lang with the Honda ESP Plus engine. Samantalang kay Yamaha Lexi 155 naman mga boss, wala tayong ABS dito. The same with Honda Click 160 pero wala siyang combi brake system na nadaragdag dito. So maganda sana if merong karagdagang ganong at least safety man lang. However, naka SMG starter naman tayo dito na equivalent sa ACG starter ni Honda Click 160. Meron din tayong auto start stop pero wala tayong variant dito na naka keyless version and naka monoshock and drum brakes naman with a single overhead cam na camshaft and 4 valves pero naka VVA tayo dito. Same din naman sila ng weight, around 116 kilograms and naka Yamaha Blue Core engine. So if makikita natin dito mga boss, with the price of 99,900 pesos of the Yamaha Lexi and 116,900 pesos ni Honda Click 160, meron talaga tayo dito mga magandang it could have been great if ganito ganyan for the Yamaha Lexi. But for this price mga bossing, they are almost the same. So depende na lang talaga sa'yo dito alin yung sa tingin mong mas magiging okay sa'yo for your day-to-day na mga biyahe. Kaya naman, pag-usapan na natin yung final thoughts natin about these motorcycles. Whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Ngayon naman mga boss, ito yung nakikita kong gusto ko na sa tingin kong magugustuhan nyo rin, which is meron tayong comfortability and beginner-friendly na mga experience for both of these motorcycles. Because we all know that these motorcycles is meron silang automatic na transmission. So that simply means you're just one gas and go away for your next trip. However mga boss, meron naman tayong footboard and footrest extension for the Yamaha Lexi na walang ganon kay Honda Click 160. Pero yung body and framing niya, mas malaki siya tingnan kasi mukha siyang Baby NMAX. However mga boss, if si Honda Click 160 pareho yung nakikitaan mong maganda, dito naman natin masasabi that the all-in-all numbers ang panalo dito si Honda Click 160. For the features that you can get na napag-usapan natin kanina and sa mga meron si Honda Click 160 na wala kay Yamaha Lexi, we can really say naman that medyo mas panalo dito si Honda Click 160. So objectively speaking mga bossing, ang makikita nating panalo dito talaga is the Honda Click 160. Pero if ang price category yung pag-uusapan natin dito, almost 70 to 80% naman ng nagagawa ni Honda Click 160 is doable naman din for the Yamaha Lexi. So if okay lang sa'yo na walang keyless yung iyong motorsiklo, especially if bago na tapos makikita mo yung mga technologies, and okay lang din sa'yo na mas maliit yung kaniyang fuel consumption, yung kaniyang fuel capacity, and if you could live pa rin naman na mas lessen up talaga yung mga na-feature dito kagaya ng combi brake system for the Yamaha Lexi, then the Yamaha Lexi is a good motorcycle companion pa rin naman for our day-to-day rides.
So if ever ako yung papapiliin mga boss, knowing that meron akong Honda RS125Fi and Suzuki Gixxer 155, I could really say that Honda Click 160 is the better choice. However mga boss, if practicality naman, dito na ako mas mape-prefer si Yamaha Lexi mga boss. Especially ako na wala akong experience about the keyless system, yung mga charging port, I can really say mga boss, okay na ako for the Yamaha Lexi. And if I use it on my day-to-day basis, hindi naman rin ako araw-araw nagbumotor or pumupunta sa mga biyahe, then 4.2 liters is just enough for me if ever gagamitin ko man tong motorsiklong ito. Pero I know for sure mga bossing, if andito ka pa rin sa video na ito, then I can really say mas marirecommend ko sa iyo si Honda Click 160 if alin man dito yung sa tingin kong the better choice for your day-to-day rides and for your day-to-day companion para sa pang-araw-araw mong trabaho, biyahe, or mapa quick escape man sa trabaho. Pero kayo ba mga boss, alin dito yung sa tingin yung masulit sa hard-earned nyong pera? Alin sa tingin nyo dito yung mas magandang pag-ipunan? Paki-comment nyo nga dyan sa comment section kung ano din yung thoughts nyo about this motorcycle comparison. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng mga videos mga boss, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko. And always remember lang to ride safe and see you on my next video. Let's go!